Hahaha, huwag kang magbiro. Ay, napakalambot ng hampas na iyon, ay. Grabe, natakot mo ako. Baliw ka, baliw ka. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Akala ko, ang binata ay may pambihirang kakayahan, pero hindi niya ito alam. Akala niya, isa lang siyang mahina at walang kwentang tao. Hindi niya alam na siya pala ay may likas na dalisay na talento. Sa edad na 13 pa lamang, naabot na niya ang pinakamataas na antas ng pagiging isang immortal sa lupa. Kahit anong gawin niya, kayang pabagsakin ang mga bundok at ilog sa malayo, mga ilog at daungan. Kahit ang 4 na sagradong hayop sa kanilang tahanan. Nanginginig sa takot kapag siya'y nasa paligid. Laging nag-aalala na baka sila'y katayin para gawing gulay. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa kanyang kapangyarihan. Isang araw, dumating ang 4 niyang magagandang guro, para suriin ang kanyang mga natutunan sa pagsasanay. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas laban sa binata, ngunit hindi nila inasahan na madali itong napigilan ng kanyang proteksyon ng enerhiya. Hindi rin akalain ng mga guro na sa loob lamang ng ilang araw, ang lakas ng binata ay halos maabot na ang antas ng isang immortal. Ngayon, isang hakbang na lang ang layo ng binata mula sa pagiging isang Diyos ng liwanag. Ito ay dahil lumaki siyang nagsasanay sa bundok, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi pa sapat na matatag. Kailangan niyang bumaba ng bundok at maranasan ang mundo, upang malampasan ang pagsubok ng langit. Kaya't inilabas ng guro ang isang kasulatan ng kasal. Pinaalis siya sa bundok para maglakbay. May kasunduan sa kasal mula pagkabata, at binalaan siyang huwag bumalik hanggat hindi pa kasal. Kaya't dinala ng binata ang lahat ng kanyang ari-arian pababa ng bundok. Kasabay nito, ang matandang ninuno ng pamilya Long ay nagtagumpay sa kanyang pagsasanay. Sa wakas, siya ay naging isang dakilang maestro. Wala nang makakatalo sa kanya sa Longcheng. Ngunit sa oras na iyon, may dumating na isang makapangyarihang tao. Kaya't naganyong espiritu siya upang suriin ito. Ngunit dahil sa napakababang antas ng kakayahan, hindi man lang naramdaman ng babae, na may bakas ng pagsasanay ang binata. Alam niyang ang dakilang siya ay lugar ng mga nakatagong talento. Kaya't hindi niya minamaliit ang binata sa harap niya. Kaya't nagpa siya siyang lumapit upang suriin ito. Ngunit sa paglapit pa lang, isang malakas na liwanag ng gintong enerhiya ang kumalat. Pati ang kanyang katawan ay nakaranas ng matinding pagbalik ng enerhiya. Hindi siya makapaniwala, mayroon palang napakalakas na tao sa mundong ito. Inutusan niya ang mga tauhan na maghanda ng pinakamataas na antas ng siyam na handog. At siya mismo ang pupunta para personal na humingi ng tawad sa taong iyon. Ngunit ang binata ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Biglang dumating ang 500 mamahaling sasakyan sa labas. At ang bumaba mula sa mga sasakyan ay ang fiancé ng binata. Lumabas na matagal na pala siyang nakipag-ugnayan sa isang mayamang tagapagmana. Ang layunin niya sa pagpunta ay para makipaghiwalay sa binata. Makipaghiwalay, kung makikipaghiwalay ka sa akin. Kailan pa kaya ako makakabalik sa bundok? Pero ang babaeng ito, walang dibdib, walang balakang. At masungit pa. Ang ibig mo bang sabihin, gusto mo pang makipag-ugnayan? Ah, hindi, ako.